Kain tayo sa isa sa mga restaurant dito, yung GAD. Tawagan GAD. DJOD ah. Pusi ko, nawawala ata. Yep. Got my keys. Let's go. Lalakad tayo. Kain tayo sa isa sa mga restaurant dito sa Riyadh. GAD kung tawagan GAD. Natin kung ano yung mga nasa menu nila. May sinadjust yung pinsan ko. Tikman natin. Let's go. Sino maaraw din dito, mainit siya kung sa mainit. Pero hindi malagkit sa balat, hindi siya humid, it's just straight dry ang hangin dito. Malamig sa ilong hihinga. Saka walang gaanong tao, as in hindi ko alam dahil hindi sila sanay lumabas ng ng araw. Ayan, ang tao, ang driver. Other than that, di katulad sa Philippines, napakarami mong makikitang tao sa kalsada. Ayan. Bali, bibili ako ng SIM card ko kasi dito, kailangan mo ng SIM card talaga para may internet ka sa labas. Pero ang kinaiba dito, yung mga taxi, pwede kang connect ng internet para alam nila kung saan yung pupuntahan mo, may tuturo mo sa Google Maps. Yung kagaya ko, third day pa lang dito. Wala pa akong SIM card, wala pa akong kahit ano e-cam or what. Hindi ko alam saan pupunta, so kailangan ko ng internet. Tawid tayo ng kalsada. Actually walang tawidan nga ng kalsada dito hindi uso ang pedestrian lane dito, di katulad sa amin. Kasi lahat halos ng galawan mo rito puro kotse. Bihira ka rin makita na nakamotor kasi mainit. Luso ka talaga dito. Meron mga food drivers para mag-grab sa atin. Ayan, ganyan karami sasakyan. It's let me check the time. Hold on. It's 9:18 in the morning here. Busy street agad. Check natin sa grocery store mamaya magkano yung mga bilihin para may idea kayo. Lalakad pa rin tayo. Kaya ginagawa ko itong vlog na to kasi marami din bagong Pinoy na syempre hindi nila alam saan pupunta. Marami ako nakikitang vlog online pero syempre hindi naman lahat nakakaintindi ng Tagalog. Hindi naman iba merong conversion ng subtitle for English or Tagalog. Kaya gagawa tayo ng sa atin. Hanapin lang natin. Hinahanap akong store. Nagpas ng sako, sabi ng pinsan ko. So, check natin. Balitaan ko kayo pag nandun ako. Nakakatakot lang tumawid dito kasi ang bibilis sa sasakyan talaga. Wala silang pedestrian lane Kaya ingat lang kayo pag tumatawid talaga. Kasi for sure may kalalagyan kayo. Ang bibilis na Nakita na natin yung hinahanap natin. Pag tinuro ng pinsan ko. So we have to go around the corner. So bibili akong SIM card ko. Ayan, nakatawid na tayo. Nakita nyo, mainit. Sabihin ko mainit pero hindi ako pinagpapawisan kasi nga hindi humid yung hangin. Sobrang luwang ng kalsada rito. Maninibago ka talaga. Tapos bawat makakasalubong mo, pwede mong batiin, pwede mo rin tanguhan. Hindi katulad sa atin sa Philippines, medyo marami-rami masungit. Dito mababait tao. Pero syempre, mahirap pa rin magtiwala. Ingat-ingat pa rin lagi. Ayan. Yung highway nila dito, kala mo nasa expressway ka na. T-Plex, NLEX. Ayan. Kala mo nasa SLEX ka na. May T-Plex ba? Luwang dito. Marami rin workers. Medyo matagal yung lakad ko. Kaya kwentuhan muna tayo. Ang kulit lang dito kasi yung driving dito just now, kailangan dito defensive driver ka. Hindi ilalaban mo yung karapatan mo katulad sa Philippines. Dito sobrang defensive ka dapat kasi gitgitan talaga dito. Though malaki yung kalsada, hindi ko alam bakit ang hilig nila maggitan. Pero ayun, basta
ingat ka sa pagdadrive dito. Wala pa akong sasakyan kasi wala pa akong lisensya. Pero hindi katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may sasabi ko, mas maiingat pa driver dyan. Dito, kapag hindi ka maingat, gigit-giting ka talaga dito. Gigita ng labanan. Kaya ingat lang. Lumahan yung score na hinahanap ko. Balik ako. Stops nga pala dito, the aircon. Air condition sa loob kasi ang summer dito, sobrang init. May ATM na rin dito. So, kompleto. Okay, ito na yung pinapahanap sa akin ng pinsan ko. Shoutouts nga pala kay Kuya Marlo Concepcion. Ang naging gabay sa pagpunta ko dito sa Riyadh. Oh yeah, mukhang ito na nga yung grocery store nila. Tingnan na. Oo nga, ito nga. May lumabas na naka-cart eh. Ayan. Oh, ayan. Pasukin natin to. Tara. Hey sir. Do you know where I can find the Panda grocery? Grocery store? Oh, I think this is the one. Yeah, thank you. Dito pala tayo. Tayo sa grocery store. Hindi ko alam mga pagbibiling ko dito. Though, syempre, may idea naman tayo. Nag-grocery tayo sa Pilipinas. Dito, hindi ko lang alam kung magkano ang mahal sa mahal at mura sa mura. But, yeah, we'll find out. Tara. So, KitKat here is, favorite ko to eh. $3.95. By the way, ang 1 SAR dito, 1 SAR is equivalent to 15 pesos and 85 cents kung hindi nagkakamali. So, isarado mo na ng 16 pesos. Yeah. So, lumalabas yung kaninang KitKat is around 45 to 50 pesos. Kung hindi nagkakamali sa math ko. Medyo mahina ako sa math. Mga condiments na mga budbudin. Medyo mahal. Ang butong pakwan seeds nila, ano, tama ba yun? Nag-range ng mga nasa 20 to 23. Mga mahilig mag-pasta dito is 550 SAR. Just do the math again. It's round up 16 pesos to sa Philippine peso. Check natin. I'm not a big fan. Ketchups. Check out the hands. Hi. Tomato ketchup nila 450 grams. Ito ba yan? Yeah, this is the one. So 19 SAR 95. Ewan ko saan pa tawag nila dito. Ewan ko ba. Pepsi here, gantong kalaki. Okay, is 5 SAR. Ayan. Yung animan is 23. Yung animan na lata 13.95. Actually mas mura yung lata kaysa dito sa nakabote. Siguro dito familiar naman tayo lahat. 2.20 liter ng Coke is 7.95 SAR. Hindi ba ikot na ikot, wala pa laman yung cart ko. Hindi ko alam kasi bibiling ko. Prutas is 8.99 SAR. Ayan. Ito siya kalaki. So masabi ko medyo mahal talaga siya, no? Kasi syempre sa desierto tayo. Yung green apple is 10 SAR. Pero dito sariwang sariwa. Hindi ka magpapanik kasi lahat organic. Look at the avocados. Yeah, avocado. How much? King fruit. Walang presyo eh. Pom-poms. This is for 5 SAR each. Natin yung ibang prutas nila. Oranges nila. Hindi healthy orange. 11. Mahal din ng lemon katulad sa atin. Ito 11.99. Is this even lemon? Yeah. Lemon nga siya. Mahal ang lemon dito. Ranging from 10 SAR to 12. Lime. Ang lime nila 6.99. Oh, hold on. That's for a kilogram.
Sorry guys, that's for a kilogram. So mura siya. Diba? Sorry, kala ko per piece. Nasanay ako sa atin na per piece ang benta ng prutas. So dito pala, that's for a kilo already. Correction. For a kilo na siya. Tingnan natin yung pakwan. Magkano pakwan? Lalaki ng pakwan dito. So, matamis talaga. Pili nga tayo ng maliit na pakwan. Tikman natin kung gaano katamis. Tayo na maliit lang. Nope. So, parang gusto nga ako sa pakwan eh. Mani. Ating hindi luto is 7.34 sour. Carrots, napakaganda ng carrots nila dito, grabe. Ang linis. 4 sour per kilo. Oh, ano ba to? Pipino. Pipino yata to, ang liit. At ang kamatis nila is 11 or 12 sour per kilo. Look. Lalaki ng kamatis dito. Oh. Diba? Ewan ko na lang kung malungkot ka pa dyan. Ayan, pinanap ko. 7.95 for whole pack of fried noodles. Goring. Goring sa atin to. Hindi na nagkakamali. Sa wakas, may laman yung cart natin. Tingin pa tayo. Noodles. Chicken curry flavor. No? Let's go with chicken. 6.50 per pack. Noodles nandito. Ano pa ang canned goods eh. Mga Knorr nila dito yung Knorr chicken cube for 1 sour each. 15 as this is isa sa atin. Dito na tayo sa egg section. Tingnan natin ha, kasi check natin anong pinakamura. Checking. I think this is halos di nagkakalayo ng laki ng itlog sa atin. Wala yung kalahati lang. Ayun, meron. So, 10 sour. Ito karami na. Yeah. Mas may expiry date ang itlog dito. Kasi kahit habang buhay mo itago, okay. Pero sa ngayon, kukuha ko ng konti lang. Pang sa akin lang literal. Ayan. So, liit. Wala pang malaki-laki. Tayo malaki-laki. Puro isang buong tray eh. Siguro. Ay na siguro. Ay, mga egg with plastic. Yan pala laman ng cart natin. Chicken breast. Is for 22 sour. Kaso wala pa lutuan. So, better luck next time. Ang chicken heart dito, puso ng 5 sour. Siyang buong tray na siyang gano'n o tap. Chicken legs is 5 sour. Medyo mura rin dito. Para sa akin ha, medyo mura siya. Ganito sa kanila is 22 sour. Ang gandang slice na ng beef kasi bawal ang baboy dito. Puro baka makikita mo. Baka natin iba. So isang buong grill dito is for 84 sour. Yan, nakalaki na yan. Sawa ka na kapag may ganyan pa sila.
Biruin mo, isang buong ganyan. 859 star. Kung mag-aambag-ambag ngayong gumagkada, aba, hindi mo lang problema. Malalaki isda, sariwa. Salmon. 25. Medyo mahal din. Mahal siya. Tanda to. Ang presyo. Baka yata yung 39. Shrimps. Magkano to? Magkano presyo eh. Mahala kayo sa buhay ngayon. 39.95. Mahal ang shrimp ha? Parang sa Pinas din ha? 39.95. Mahal siya. Tutsugpo. 8 star. Squid is 4. At ang paborito ng mga kalalakihan sa Pilipinas, ang tahong. Tahong is 14 star. Yan na yun. Crab sticks. Alam ko legit to o ano? O yung imitation lang. 7.35 siya. Ano tayo sa mga biscuit nila. Doon yung milig sa biscuit. Yan ang presyo. Medyo may kamahalan. Ito 10 star. Yung butter cookies yata to 12.48. Kuha na kaya ako. Dami. Loaf of bread sa kanila is 7.50. Isang ganito na yan. Dito pala sa kanila ba? 4 star. Sliced milk bread. Yeah, I'm gonna get one. What? Come to think of it, magano na tayo. Wheat bread, di ba? Multigrain sliced bread. Para less cholesterol. Yeah. Guys, nagdagan naman ng cart natin. Sliced white bread. Nope. At presyo nito is 5 star. Siyang ganito na siya. Is para sa akin mura yan. Pita. Pita bread. Okay, ito. Ano to? Ang presyo. Hirap pumili pag walang presyo. Kasi natin alam. Yung tayo sa mga biscuits. Cakes. 7.50. Mga ganyan. So ako, familiar kayo dyan. O hindi. Ano to? Ano mga hopya nila. Garlic. This is for how much? 6 star. 6 star. Gato karami na. Ano to? Ang nga, maliliit na pipino yata. 12 star. Ang kamatis. Baguio beans pa tawag dyan. 12.99. Ang lettuce nila, wow, specialty ko to, lettuce eh. Kano ang lettuce nila? Is 4.99 ang lettuce dito. Hopefully, pag nakapagtanim ako dito, mapapenetrate natin ang market. Corn, grilled corn, naihaw na. 6.99, medyo mahal to. 20 lang to sa atin. Grapes din sila. Grapes sila is 12.99. Since mag-isa lang ako, kuha tayo ng mga ganito lang. Kung paano ko uubusin to eh. Pero ano lang, let's try. So parang hindi fresh. Ito tayo. Yeah. Yoksaki. Ito. Fresh pa eh. Ito tayo. Mushrooms. Brown mushroom is for 11 star. Sliced one 11. May kamahalan din pero masarap yan. Masarap is 2. Paborito ko yan. Nasa Pilipinas ako ginagawa ko. Napakuloan ko.
siya. Actually, mura siya kumpara sa Pilipinas kasi ang isang balot na dito sa Pilipinas nasa 100 na eh. Magkano? Ito, halos ganito pala. Ang napansin ko, wala silang sardinas. Wala silang sardines. O hindi lang marunong maghanap. Ito. May sardines sila. For 550. Alright. Hinahanap. Ligo. Ayan. 550. Ligo. Kuha tayong dalawa. Yung mga mahilig sa sardinas. Ano pa ba? Yung malaking ligo sa kanila. Kano sa atin, hindi ko alam. Pero dito is 12.99. 12.95 eh. Corned beef is 18.59. 95, sorry. Mistake lang. Tuna. Ito, tuna. Hindi ko alam kung ano nakasulat eh. Light meal tuna. Try nga natin. Paborito ng mga anak ko to, Skittles. 5.50 isa. Kisses 34.95, medyo mahal din dito. Ina-export to eh, for sure. Kuha na rin tayo chunky KitKat pampawala ng umay. 450. Yan, dito tayo sa water station. Ang isang 1.5 liter ng tubig sa kanila is for 1.50 SAR. So lumalabas para nasa 15-20 soft ang tubig. Ang napansin ko medyo may kamahalan talaga is soft drinks at tubig. 7 SAR. Kung 7 up na ganyan, ubusin mo yan. Hindi ka magka-diabetes yan. Tayo. Hindi ko naman kailangan actually ang tubig kasi yung tinitiran ko sa church, napakarami ng tubig. Mahal ng tubig, 3.95, ganyan kalaki. Sabi nga nila, mas mahal ang tubig dito kaysa sa gasolina. Ang gasolina dito per litro sa atin dyan 20 pesos lang. Wala na akong gagawin dito. Wala ka na isang hint ng soft drinks. Let's go. Ganito, ang pawala ng bagot. Tropa din tayo ditong Pinoy. Kuya Pogi. Mga Pogi din Pinoy. Dito siguro. Doon sa dulo. Okay, thank you bro. Pinoy ka rin makakasalubong from time to time. Marami rin Pinoy dito. Pero syempre, papansinin din sila bago kami napansinin. Ano naman tayo mga Pinoy? Mahanap ako ng palaman. Inamin. May root beer. Oh, shit, sorry. Root beer. Ito tayo mamili. Hindi katulad dito, sa Pure Gold sa atin dyan, kailangan i-check pa ng guard. Dito, diretso labas ka na. Ayan, medyo mainit na. Lawak, oh. Hanap tayong makakainan. Let's go. Tayo sa Wendy's dito. Puro Pinoy at Pinay din ang nagsaserve at nasa cashier. So, at home ka naman. Ito, tignan nga lang natin pinagkaiba ng Wendy's sa atin dyan, tsaka Wendy's dito. Ito na yung total ng pinamilihan ko kanina. So, it's 52 SAR. Yan ang balance natin kanina. Tama ba ako? Ayun, basta. Tapos hindi na i-check ng guard. Wala namang guard dito. Kasi makulit dito, pinuputulan ng kamay. Serving, same lang din sa atin. Yung size. Sa lasa. Medyo malaki yung soft drinks nila. Kain. Diyos, sanayin mo sa sarili mo kasi ako Diyos, sanay kumain mag-isa. Uy, Diyos, sanay kumain mag-isa. Medyo nasasanay nga lang ngayon.
Hanggat pa-vomit mo makain ito masarap. Mas may mga anak na pamilya mo. So wish mo dito sila. Siyempre, kailangan matibay tayo. Para sa ekonomiya. Kain. By the way, medium to. Laki. Tayo. Grabe init. Wala dito ako kumain. Kasi puro manok na naman. Sawa na ako sa manok. Wala akong mabili ng SIM card. So papatulong na lang ako sa pinsan ko. Abalahin ko ulit siya mamaya. Kasi dito pag wala kang SIM card, hindi ka talaga makakapag-internet. May mga Koreano pang gawa na. Oo, masabi ko, kung ikaw yung tipo ng taong tahimik ka, hindi ka mahilig sa maraming tao, kagaya ko, mahihain ka, kagaya ko, gusto mo yung tahimik na lugar, tahimik na bahay, walang nagsisigawan, walang kapitbahay na chismosohan na chismosohan, dito ka. Kaso lang, syempre, huwag mo asahan na meron ka ditong alak, sigarilyo. Pwede ka manigarilyo, kaso it's too much dito. Kapag ako iisipin mo, halos ano na rin, pangkain na rin talaga. Actually hindi halos pangkain na siya literal sa bansa natin, sa Pilipinas. Ako ninigarilyo ako, kaso lang talagang dito tinamad ako manigarilyo sa mahal na sigarilyo. Wala kang binili yung bisyo, puro pagkain. Madidisiplina ka talaga ng bansan to, kasi dyan sa atin kapag may nakita kang chicks, pag lumingon siya, pag lumingon ka, akin ka. Dito hindi. Kapag lumingon ka, bulong ka. So, bawal pasaway dito. Kailangan may respeto ka sa mga tao. And you mind your own business, they mind their own business. Di katulad sa atin, sorry medyo maingay, di katulad sa atin, palaging papakialaman buhay mo ng kung sino-sino, which is hindi maganda. Kasi kaya maraming Pilipino rin umasenso, kasi imbis na mag-focus sila sa sariling growth nila, nagpo-focus sila sa issues ng iba. They find joy sa paggagawa nun. That's a dead end. Pero dito kasi iba, kanya-kanya tao dito. Hindi uubra dito yung mga ugali nating puro pasaway. Ano ka dito, madidisiplina ka talaga. Parang mali dinadaanan ko. Anyway, tuloy ito maya pa, masagasaan pa ako. Pauwi na ako. Kita niyo yun, yung tower sa dulo. Ganda na. Malapit yung nag-work pinsan ko Okay dito. Hindi na pwede iyakin. Sa aeroplano, pagpaalis talaga, iiyak ka talaga. Walang matibay na puso talaga, iiyak ka. Ako, ang tagal ko hindi umiyak Huling iyak ko nung namatay tatay ko. Ito lang, alam. Pag wala ka lang sasakyan dito, syempre lakad ka. Ako napapalakad tuloy on the oras. Pagpapawis hingaling na naman. Simula na magkaroon ng traffic ng konti, pero ang traffic dito maandar. Hindi talaga dyan katulad sa palabas ka na pinagbuhatan o ano, hindi na umaandar. Dito naandar naman agad-agad. As in seconds lang yung may ipon yung ganun sa sasakyan, nasa andar na. Lapit tayo sa tuloy-tuluyang bahay ko sa simbahan. Hindi ako kasi sure kanina kung tama yung niliko ako street Pero papansin nyo rito, ang gaganda ng sasakyan dito. Promise. Tingnan nyo yung mga nakaparada. Ito, sample na lang. Ayun pa. Itong mga sasakyan dito, wala, inaalikabukan lang dito.
Tapos yung mga stray cats dito, tignan nyo. Miming! Puro balbon. May kuting pa sa loob. Puro balbon ng stray cats dito. Yung mga Persian cats sa atin. Wala dito, pakalat-kalat lang yan. Tignan nyo naman. Dito sa subdivision ka lang makakita ng mga coaching malalaki. Sunod-sunod. Dito nakabalandra. Kabuhan lang. May Porsche nga doon, nakatambak lang eh. Ito nga sa inyo. GMC, nakatambak lang. Malikabuhan lang. Ayan. Tapos yung mga bahay dito malalaki, mga villa. Kapag rider ka, kawawa ka. Ma'am, dito na ako, 10 kay banda, sa kulay brown na bahay po. Bang, bang, bang. Puro brown. Yung mga delivery riders din ako nakikita dito. Yung iba Pinoy. Yung iba ako ano lahi. Ibon yata yan. Yung mga gate dito. Diba? This is just an ordinary street, ha? Wala tayo sa Executive Village. Normally, makakaranas ka ng ganun tahimik pag nasa Executive Village ka. Kahit hapon, tahimik dito. Ayan na tayo. Pasok muna ako sa bahay. Nagtatapos ang isang maliit nating vlog sa kwarto ko. Amin din. Nag-enjoy kayo at kahit pa paano na-tour ko kayo na maayos-ayos.